Ako po si Attorney Jose Carlo Amores, ang Shrine Council President ng Pililla Rizal. Dito sa Parokya at Dambana ni Santa Maria Magdalena, maligayang pagdating po sa aming dambana. Brother Nathan Diaz po ang Vice Chair na Shrine Council dito sa Dambana ni Santa Maria Magdalena dito sa Pililla Rizal. Yung sinasabi ko sa inyo na firm yung adobe namin, hindi po yan nagpupulbos. And talaga mga original na po yan. Yes, opo. Papunta ng bell sa taas. Ito. Ang bayan ng Pililla ay isang maunlad at makasaysayang bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Rizal at kilala ito bilang Greenfield Municipality of Rizal dahil sa malalawak nitong taniman, sariwang hangin at likas sa kagandahan ng kalikasan. Isa sa mga tanyag na tanawin dito ay ang Pililla Windmill Farm na hindi lamang nagbibigay ng kuryente sa mga karatig lugar kundi nagsisilbering atraksyon panturista dahil sa mga gandang tanawin na higanting turbina na nakaharap sa lawa. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang bayan ng Pililla ay isang kilala sa pangalang Pilang Munti na pinamumunuan ni Salyang Maginto at ang sakop ng kanyang nasasakupan ay mga bayan ngayon ng Baras, Tanay, Pililla at Halahala. Tinawag itong munti o maliit bilang pagkilala sa bayan ng Pila sa Laguna na mas malaki sa lawak. Ayon sa historiador na si Cavada, noong 1571 inasakop ng mga Espanyol ang bayan sa paligid ng lawa ng Laguna na tinawag nilang Reconada de Moron. Kabilang dito ang Pilang Munti na sumuko at naging bahagi ng Morong kaya tinawag itong Pilang Morong. At isa sa mga pinakamatandang sagisag ng pananampalataya at kultura ng bayan ng Pililla, ito ay ang Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene o mas kilala bilang Pililla Church. Itinatag ito ng mga misyonerong Pransiskano noong 1583 at ang layunin ay palaganapin ang Kristyanismo sa pamayanang nakapaligid sa lawa ng Laguna. Ang unang simbahan ay itinayo gamit ang mga katutubong materyales tulad ng kawayan, nipa at kahoy, mga materyales na madaling makuha sa paligid at karaniwang ginagamit sa unang instrukturang panrehiyon noong panahong yon. Subalit sa paglipas sa mga taon at pagdami ng mga mananampalataya, ipinasya ng mga misyonero at mamamayan na palitan ng simpleng simbahan ng isang mas matibay na gusali na yari sa batong adobe at apog. At ang Pililla Church ay nagsisilbing simbolo ng pananampalataya, pagtsatsaga at pagkakaisa ng mga mamayan. At sa kabila ng mga pagsubok tulad ng lindol, patuloy itong itinayo at pinangalagaan na nagpapakita ng tibay at determinasyon ng mga taga-Pililla. Welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ng Rizal uli at papasok po tayo ng welcome act po ng Pililla. At meron po tayong pupuntahan dito guys sa isa pong napakaganda pong simbahan, no? Bali, itinayo po ito noong 1583 ng mga Pransiskanong pare. At ang pangalan po ng pupuntahan natin ngayon is ito pong the Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene or mas kilala po ito na Pililla Church. At napakaganda pong istorya po nito guys sa pupuntahan natin at marami pong nag-request sa akin na i-feature po natin to sa ating YouTube channel, no? So tara, pasukin natin tong bayan ng Pililla. Dito guys, ang daming mga riders na humihinto sa part na to dahil etong arko nila is napakaganda, no? Merong windmill na naka doon sa may ibabaw ng arko. So yun yung isa sa mga inihintuan ng mga riders dito. Tapos dito naman sa right side natin makikita natin may mga nagtitinda, may mga nag-garden, gardening yan. Pwede kayo bumili ng mga mga halaman pagka pupunta kayo dito sa may Pililla. Kanina umulan, pero ngayon pagdating natin dito is maganda yung araw. Time check tayo 12:50 ng tanghali, no? At pasadahan natin tong napakagandang simbahan ng Pililla Rizal. So, ang sabi dito is kakanan tayo dito. Kaya pakanan tayo dito sa may Barangay Hulo. Welcome to Barangay Hulo. Ito. Dito na pala. Ayan. Kanan tayo dito. So, 4 minutes na lang siya. Simula dito. Dito pala, sa part na to, is makikita na rin natin yung yung Laguna Dibay. Yung lawa ng Laguna. So kita na siya doon banda sa may ibabaw kasi nakita dito sa mapa, no, napakalawak ng lawa. Ayun, makikita natin. So pag nagpalipad tayo ng drone dyan, makikita natin yung mismong lawak ng area. Okay, dito pala siya banda sa malapit lang talaga. Wow, ito na, oh. Guys, simbahan ng Pililla.
Ganda ng arko nila. I think itong arko na to is napakatagal na. Okay, meron rin pala ditong bahay dito sa may gilid na ano na, matagal na. I think matagal na rin ito. So, yun yung arko. Yung tubuan na siya ng mga damo. Papasukin natin to. The Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene. When the wind is blowing strong and the night's a little colder, when you're tired of walking on with the smoke still in the sky, when all the noise from your day tries to crowd out all your peace, let my voice sweep you away as you're drifting off to sleep. And I say, love, I'll be your lullaby. And I say, love, I'll be your lullaby. When you're feeling all Okay guys, tumating na tayo dito sa may St. Mary Magdalene Church, or mas kilala na Pililla Church, no? Bali guys, ito, pagkadating ko dito, napakalawak pala ng kanilang space dito sa may harapan. Yan, kung makikita ninyo, hindi dito yung parking nila. Ang laki ng parking area nila dito. Tapos dito sa may harapan, merong information sila dito ng kanilang simbahan. Ito yung parang opisina siguro to. Tapos dito sa may right side, yan, may mga yan dahil sila sa mga bisita yan, mga CR nila dito. Sa harapan ito, mayroong stage. Yan yung mga makikita natin dito. Ay, may nakakalagay doon. Nakita ko ang Panginoon. Ito yung itsura ng simbahan nila guys. Oh. Napakaganda. At yung structure na ginamit dito is adobe. Kung makikita natin, doon sa part na yun, medyo mayroong white siya sa may taas. Parang na ayos na siya. Pero itong nasa ibaba na to, ito yung original. Yan ang itsura. So antayin lang natin yung kausap natin dito na mismo mag-i-istorya dito sa may simbahan, no. At napakaganda nito guys, no. Sa gilid meron nakalagay dito na grotto. No. Nakalagay doon, this way to grotto. So mamaya papasok din tayo diyan. Silipin natin kung ano yung meron diyan. Ilibot ko kayo dito sa may mismong simbahan. Magandang araw po. Ako po si Attorney Jose Carlo Amores, ang Shrine Council President ng Pililla Rizal. Dito sa Parokya at Dambana ni Santa Maria Magdalena, maligayang pagdating po sa aming dambana. Brother Nathan Diaz po ang Vice Chair ng Shrine Council dito sa Dambana ni Santa Maria Magdalena dito sa Pililla Rizal. Okay. Sir, tanong ko lang po, kailan po naitatag ang Pililla? Dito makikita po natin yung National Historical Institute marker ng simbahan ng Pililla. Noon pong 1572 dumating ang mga unang paring misyonero at nagkaroon po ng unang simbahang kawayan at kogon na pinagawa ng mga paring Pransiskano noong 1583. Sa ilalim na po siya talaga ni Santa Maria Magdalena. Pero syempre nagkaroon po ng sunog at syempre muli pong naitayo ang simbahang bato noong 1670 hanggang 1673. Tapos hanggang sa kasalukuyan, pero syempre nagkakaroon po ng mga pagbabago o pagsasaayos yung simbahan. Kaya kung makikita sa mga larawan noon po yung relyebeng imahen ni Santa Maria Magdalena ang nakalagay. Pero dahil sa pagsasaayos po at pagbabago, makikita natin pagpasok na yun pong krusipiho na ang nakalagay. Pero makikita pa rin po natin dito si Santa Maria Magdalena, yung relyebe po sa aming baptistry. Dito po, attorney, ano pong makikita natin sa kaliwa? Kasi parang may napansin ako Nandito po yung sinasabi ko kanina na relyebe. Ito na po yun sa aming baptistry. Palabinyagan. Ito pala yung ano ninyo. Yes po, Mismo pero palabinyagan. ito po yun. Tapos ito po yung imahe ni Santa Maria Magdalena na nasa altar before. Pero ito, attorney, is ginagamit pa rin po. Hanggang Ginagamit po, minsan po ay doon sa harapan nagbibig. Ito original pa rin po yan, nasa itaas. Yes po, yung structure, tas matagal na rin naman yung
ating chandelier. Ito po yung ilalim ng belfry ng kampanaryo. Ito yung ilalim. Okay. Sa itaas nito pala guys is nandito yung kanilang bell tower na sa itaas. So, ito po yung aming imahe ni Santa Maria Magdalena. Kumbaga, relieve, image kung tawagin dahil yung pagkakaukit sa kanya ay yung kahoy. Before, siya po ay nasa main altar. So, may mga old photos tayo. I-share ko kay Sir Mario. Makikita natin doon na imahe na ito ay nasa main retablo ng simbahan. Nailipat siya dito noong ginawa yung bagong altar namin, 2004. So 2004 din siya nailipat dito. Si Santa Maria Magdalena, ang apostol ng mga apostol, kaya makikita ang Biblia sa kanya, siya ang unang nakakita sa ating Panginoong muling na buhay. Natigo o supli na kung tawagin ay tanda na siya ang patrono ng mga nagpe-penitensya, penitent woman, mga nagbabalik loob, yung di ba hinahampas sa likod kapag mahal na araw. Yun yan. So yung bungo ay simbolo naman ng Kalbaryo na siya ay present doon sa bundok ng Kalbaryo nung ang ating Panginoon ay ipinako sa krus. Meron din siyang tangan na rosaryo kung ba siya ang patrona o protector ng mga samahan ng mga orden ng mga Dominikano nila Santo Domingo de Guzman kasama si Santa Catalina ng Siena kung saan sila ang nagtatag ng banal na rosaryo. Ang krusipiho ay tangan-tangan niya. Siya ay pinaniniwalaang nung napadpad na siya sa France, sa kuweba na siya nanatili sa rest ng buhay niya. Doon na siya nanatili, nagdadasal siya sa krusipiho at doon na siya namatay sa katandaan sa kuweba doon sa France. So we are affiliated then sa Minor Basilica ni St. Mary Magdalene sa Bar, France last 2022. So doon makikita ang labi o ang skull ni St. Mary Magdalene sa Bar, France. Sinasabi din noong mga huling sandali niya sa buhay, dahil nandun nga lang siya sa kuweba, ang mga anghel ay nagdadala ng banal na komunyon or yung hostia sa kanya para makain niya. Yun. So si Santa Maria Magdalena ang apostol ng mga apostol. Siya po ang patron po dito sa Pililla. Ang aming ina at patron. Ng buong bayan ng Pililla. Buo. Kinilala siya ng Sangguniang Bayan na siya ang patron, ina at patrona ng buong bayan. Kasi may dalawa pang parokya na kasunod dito. Pero kahit may dalawang parokya, ito yung ina at patrona ng buong bayan ng Pililla. Pwede naman nating matingnan doon mamaya yung mga certificates. Andun. Tsaka resolutions. I think meron din ata po siyang relic, no? Dito or what? Yes po. Meron may din. first and second class relics din. So dito naman tayo sa kabilang side. Nandito po ang aming mahal na senyor. Tinatawag po naming Batang Senyor dahil kilala din po ang aming bayan na tuwing Biyernes Santo ay may dalawang mahal na senyor. So ito po yung bata, tapos meron pong matanda na po pwede nating puntahan sa kanilang tahanan. So dalawa po yung senyor namin dito sa Pililla. Bali ito po nilalabas din po. Parehas yan. Pag Good parehas. Friday, dalawa po yung mahal na senyor na. Okay. So yung istorya kasi niyan, sasabihin ni Brother Nate kung bakit naging dalawa ang mahal na senyor. Nasaan po yung... Nandun sa tahanan po nila. sa bahay. Yung nangangalaga. Ng, Yes, yung may-ari po. So, sinasabing 100 years ago, so meron tayong imahe ng mahal na senyor, yun yung matanda kung tawagin. Nagkaroon, sa madalit sabi, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. So, dumating yung prosesyon ng Biyernes Santo, yung mga kapatid natin na tangan-tangan yung mahal na senyor matanda, ay inilipat sa kapatid nating mga Agripayano sa, ibang sekta. So, sa kawalan ng imahen, nagpagawa ng bago ang simbahan. May pamilyang nagpagawa, so ito yung mahal na senyor bata. So siya ang ginamit sa paglipas ng panahon. Dumating yung 2008, muling na ibalik yung mahal na senyor matanda. Kaya naging dalawa sila. So mamaya pwede natin puntahan sa kanyang bahay yung mahal na senyor matanda. Hindi na siya dito sa simbahan, nagstay kasi ang bata na dito sa dito. simbahan.
Parang ganito rin po yung sa ano no, sa Binangonan, yung Santo Interio, yung gewang-gewang. Oo. Ganun din. Halos kaparehas nung ano sa Binangonan. Nandito naman po yung Declaration of Support and Recognition as an Affiliate Church. Ito yung simbahan, yung Basilica ni Santa Maria Magdalena sa Var, France. At ito po yung aming simbahan. Ito po yung Declaration of Support and Recognition as an Affiliate Church. So, sa ngayon, affiliate church kami, hindi pa kami nakakaabot dun sa level ng spiritual twinning sa ngayon. Pero, kamakailan lang, ngayong Oktubre, ay pumunta yung mga delegado namin yon. May delegasyon kami na pumunta sa Var, France. Nag-pilgrimage sila at pinuntahan nila yung Basilica ni Santa Maria Magdalena at kami ay sumulat sa Basilica na kami ay kilalanin na magkaroon na kami ng spiritual bond of affinity sa kanila o yung spiritual twinning na sinasabi. So, hopefully, sa mga susunod na araw ay matanggap na natin ang mabuting balita at maimbitahan ulit namin kayo sa pagdedeklara naman ng spiritual affinity. Yun. Actually, kilala din po ang simbahan na mayroon kasing martir na pare na na-assign dito. Sa pagkakaalam ko, hanggang ngayon nilalakad pa rin yung kanyang pagiging banal. So ngayon po ay araw ng mga banal, so nilalakad pa rin yun. Siya ay si Father Vernon Douglas. Naging parish priest siya dito 1938, Okay. pero ang istorya niya kasi ay nung 1943, kinuha siya ng mga sundalong Hapon at dinala siya sa simbahan sa Paite at doon siya iginapos at saka nakaranas siya ng pag-torture doon. Tapos hanggang sa ang pagkakatanda ko sa mga kwento, 3 araw siya nandun. Tapos after nung 3 araw na yun, kinuha siya ng mga sundalo, isinakay sa isang truck. Tapos hindi na siya nakita. Parang sinalvage, no? Parang ganun. Siguro pinatay na siya, pero kasi ang problema talagang hanggang sa ngayon wala nang makita dun sa katawan niya. Pero yung storya niya, naging martir siya. May mga milagro din na nangyayari na nung dumating si Father Douglas, may mga pinapatay at inaabuso ang mga Hapon nung panahon na yun. Pero nung dumating siya, biglang wala nang inaabuso, wala nang pinapatay. Yun nga lang siya na yung na-torture hanggang sa Kumbaga siya ang kapalit hindi ng na makita. So, yun ang pangyayari. So, kilala dito, sikat din dito yun dahil naging parish priest namin si Father Douglas. Bali dito, attorney, napansin ko meron din pala kayong pulpito, no? Yes. Ito po, matagal na rin po nandiyan dyan, no? Yes, pero isinaayos din po iyan dahil nga sa before may mga akyatan pa kahit doon sa unahan. So nabago lang din. Pero meron pa rin kaming pulpito. Pero dyan po talaga nakalagay siya dati pa? Ito, dito daw. Pero doon kasi meron ding sa unahan. Sa unahan. Diyan nagsisermon yung mga Pare. pare yung araw. Siyempre dito. walang mga mic. Parang sa baras, no? Ganyan din. Naisaayos na lang siya, sir. Para mas kaaya-ayos yung kasabay yung pagpapaganda sa simbahan. Tapos dito meron din, sinasabing Ito. Okay. nung araw ay dyan na uma-attend ng misa yung mga madre para hindi na sila bababa. Oo. Ito guys, Yung kanilang isa pang pulpito. Hanggang ngayon, mayroon pa pong umaakit dyan. Opo, pero hindi na uma-attend. Para uma-attend ng misa, pero pwede na. Meron bang mga di umano tunnel din dito kagaya sa ibang simbahan? Kwento-kwento ng mga matatanda, narinig ko lang din. So, before daw, may tunnel, simbahan, hanggang dun sa malaking bato. So, medyo malayo-layo yun ng konti kasi parang minsan pagka may mga tatakas, ganyan, para lumabas ng simbahan o maglaro, ay doon dumadaan. Pero syempre dahil nga po matandang simbahan, may posibilidad na totoo yung mga kwento na nagkaroon ng tunnel lalo na nung panahon ng Hapon. So yun yung naging tunnel. Pero
Ito po kasi ay isinaayos na. So, kung ano man yung mga nakikita na tunnel o kaya mga guwang sa ilalim ay tinabunan na rin before yon. So, sa ngayon, wala na po tayong makikita. Kahit marka po nun, wala na. Wala na. Ito pong imahen sa kaliwa ay ang Immaculada Concepcion at sa kanan naman ay si San Jose, esposo ni Maria at ang batang Jesus. So mga matatandang imahen na rin yan dito sa dambana ni Santa Maria Magdalena. Parang kagaya siya rin dun sa may ano. Ganito rin yung retablo mayor ng San Mateo sa Aranzazu. Pwede tayong umikot po sa likod para makita nyo. Pero yan lang din naman yan. So yung adobe. Sige. Tara, silipin natin. Yes. Yung likod. Yan po. Yung sinasabi ko sa inyo na firm yung adobe namin, Ang ganda ng adobe ninyo. hindi po yan nagpupulbos. So, iyan lang po yung likod. Tapos mga gamit lang ng mga sakristan. Talagang malinis na rin talaga siya, no? Yes po. Yan. So, mga gamit lang po ng sakristan. Ito po yung aming sacristy. Yan. So, yun po yung sinasabi namin sa inyo. Katulad nung dun din sa nasa itaas ng ceiling. Yan yung mga kahoy. And talaga mga original na po yan. Yes, opo. Yan pa rin po yan. Talagang hindi na talaga tinanggal, dyan na lang siya. Hindi po. Kahit dun sa taas, yun pa rin po yung mga nakalagay. It's just that pag makikita nyo, yung ceiling kasi, yung inilagay na panibagong ceiling na may puro painting ngayon, year 2014. Pag tinanggal po yun, kikita yung ganyan na mismo. Yes po. Yan na po yun. Pero nilagyan na po iyon ng mga bakal. Papatibay. Yes, kasi may dumaang bagyo po na ang bubong po ay natanggal. I think 2007 ba yun? 2006. 6. Bagyong milenyo. Yan, nilipad po ang bubong ng simbahan. Ito po ay matandang imahe na rin ng Christ the King. Yan. Laki yan. Bata pa kami. Andiyan dyan na. Doon yan nakapwesto sa loob. Tapos, syempre mga bata matatakot, pipicturean, iuupo ka ng magulang mo dyan. Oo, laki, no? Oo. So, dito na lang siya nilagay. Yes. Opo. Okay, dito naman tayo, guys. Dito naman po ang aming Adoration Chapel. Adoration Chapel. Yes. Opo. Okay. At ito po ang aming imahe ni Santa Maria Magdalena na pang-indakan. So, yung indakan po ay, ang ibig sabihin niya ay inang dakila at ningning ng Pililya na pinasinayaan noong panahon ni Father June Meneses. So, hanggang ngayon, sineselebrate namin siya tuwing 22nd of the month. At saka, syempre, yung tuwing kapistahan. Nagkakaroon ng pagsayaw para kay Santa Maria Magdalena. Labas din po pala, no? Yes po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, si Father Francis Vernon Douglas. Yan. So 1938 to 1943, na-assign siya ng 38, tapos 1943 yung hindi magandang pangyayari na dinala siya sa simbahan sa Paite, Laguna, at doon na nga hindi na nakita yung katawan after siya na ma-torture. Balian na lang po yung picture na iwan, no? Actually, si Father Douglas kasi is a Columban priest. So may record siya sa mga Columban. May mga pumunta na rin before dito na mga Columban na isa nga sila sa mga naglalakad ng pagkabanal ni Father Douglas. So may mga record sila nung sa kanya. Makikita niyo po ang sahig. Yan po ang original pa rin po yan. lumang sahig. Actually, before, napalitan. Tapos, ayun. Pinalabas uli. Kung makikita mo yung old photos din sa loob, same siya. Ganito Ito na yung pinaka-original yan, no? Itong ano na to. Before natakpan, tapos nilabas ulit. Ito po, bale, dito, yung dedication ng simbahan to be celebrated every 20th of July, every year. Yun po yung celebration namin.
Tapos dito naman po sa bandang taas ay pagkilala po sa Magsulangtan Festival ng Bayan ng Pililla Rizal at ng Shrine na binigay po itong Resolution number 30 Series of 2029 ng Sangguniang Bayan ng Pililla. Ito naman po yung Declaration of Support and Recognition as an Affiliate Church ng Basilica po ni Santa Maria Magdalena sa Var, France. Ito naman po ay yung Declaration as Diocesan Shrine of St. Mary Magdalene. Dito po sa Diocese of Antipolo. So, isa pong diocesan shrine itong aming simbahan. At ito din po, yung Indakan naman ng Pililla na kinikilala po ng obispo ng Antipolo, ang Indakan ng Pililla sa karangalan ni Santa Maria Magdalena na sinabi ko na nga po ay ang ibig sabihin ng Indakan ay Inang Dakila at Ningning ng Pililla. At ito naman po ang resolusyong nagdedeklara kay Santa Maria Magdalena ng Simbahang Katolika bilang patrona ng buong bayan ng Pililla Rizal. Ito rin po ay resolusyon o pagkilala ng ating sangguniang bayan. Ito ay resolusyon bilang 56 Series of 2022 na ibinigay po sa ating shrine. So, yung pagkilala po sa kanya ay talagang pambayan dito sa buong Pililla bilang isang ina at patrona ng aming bayan. At meron po tayong mga resolusyon. So dito naman po, Ang Camarin de la Santa Maria Magdalena. Camarin de la Santa Maria Magdalena. Yan. Ito yung aming pilgrim image ni St. Mary Magdalene. Kapag kami ay mayroong magdalaw, kumbaga, pagdalayan ng dumadalaw, dinadala namin sa iba't ibang mga parokya o diocese, siya yung aming dinadala, ang aming ina at patrona, Santa Maria Magdalena, ang pilgrim image of St. Mary Magdalene. Dami pala. So may mga token na ibinibigay, so may mga nakasabit yan sa mga parokya na pinupuntahan namin. Ito si Santo Domingo, kung nagpunta kami sa Lanabay. Okay, so guys, ito nakikita natin sa likod yung kanilang mga images. Iba't ibang images ng Santa Maria Magdalena. Ayan. Ito natin makikita. Ano po tawag uli dito? Sa ano? Camarin. Ito ang Camarin. At tinatawag nila dito. Pero pwede rin po ba sila pumasok dito pagka pumunta sila? Opo. Pwede naman. Basta may kasama lang. Magsasabi lang. Oo, magsasabi lang. Sige po. Okay guys, dito. Pumunta kami dun sa may second floor. Ito yung Museo di Santa Maria Magdalena. Ito yung tsura dito guys. Yan, paakyat sa taas. Sige po. May museum po talaga, no? Yes Yes, po, sir. kauna-unahang museum sa Diocese of Antipolo. So dito makikita yung mga lumang imahe, lumang larawan, o mga lumang gamit dito na nasa pangangalaga ng aming dambana. Bawal lang ang picture taking sa loob, kaya hindi ka namin pwede isama. Puntahan na lang natin mamaya, off-cam. Okay, sige, sige. So guys, yan yung museum nila dito sa may gilid. Yan. So papunta tayo ngayon sa Kampanaryo. Dito pala ang daanan. Maliit ang nila guys. Itong choir loft nila sa taas. Dito yung daanan, no? Papunta ng bell sa taas. Ito. Ayan. Maayos na rin po, no? Yes po. Pinaayos po to kaya hindi na nakakakabang akyatan. So yun guys, doon tayo galing sa baba. 2006, nilili pa rin dito. Tayo sa taas. So ito po yung bubong. Sa ibabaw na. Sa ibabaw na tayo. Ito yung pinakataas. So ito yung mga kampana, sila pa rin yung ginagamit. Manual. So kapag may sakristan na nagpapatunog ay talagang hindi yung tulad sa ibang mga simbahan na bago na yung electric na yung pagpapatunog. So Dito manual pa rin po pala, no? yes, hihilahin nila ganyan. May mga date po itong mga ano, no? Itong mga ganitong kampana. Ayun nga, Ito 1892. 1855. Tagal na. Yung pinakang batawag yan, hindi na siya yung original. Kasi parang bibigay na before yung Torre. Nag-suggest yung engineer that time na di ba Yung yun na bakal. siya
Fish, ano na lang siya. So, ginawa na siyang Nirenovate na. bakal. Ginawa na siyang bakal, no? Manipis na yung semento niya. Pansin ko dito, sir, no? Kita na pala yung ano, yung Laguna Lake dito sa may ibabaw ng tore. Ayan. Ito guys, oh. Yan ang itsura. Kita na yung lawa. Ayan, attorney, tatanong ko lang rin, bakit ba tinawag siya na Pililya, itong bayan ng Pililya, Rizal? So, nasa history kasi na ang Pililya ay tinuturing na maliit na pila. So, yung Pila Laguna, kaya tinawag siya before na Pilang Munti. So, maliit na pila, tapos naging Pililya. Dahil di umano yung Ilya at saka Ilyo ay yung tawag sa mga maliliit o maliit na bata, ganyan. So, kaya naging Pililya. Okay. Yung bayan. Tapos may sinasabi nga si Brother Nate na parang geographically after the Talim Island, after Talim Island is Pila Laguna. So okay. Itong part ng ano kasi itong Laguna, meron pila na bayan. Yes, sa yung Laguna. Pila Laguna. Oo. So possible doon din hinango yung pangalan na doon kaya tinawag siyang Pililya, Pilang Munti. Maliit na pila. Ang grotto po dito sa Dambana ni Santa Maria Magdalena, so siya ay ginawa noong 2019. Before siya ay plain lang, walang nakalagay. So siyempre sa improvement ng mga simbahan, nagtayo ng grotto dito. Then nagkaroon ng, nilagyan na rin ng kolumbaryo sa loob para sa mga kapatid nating mga yuma. Okay, may grotto nga. Siyempre ang Birhen ng Lourdes. Ayun, So yung structure niya ay hango din dun sa Lourdes France. Dito may fountain na rin, sir, no? Yes, sir. Nagmamas dito every last Wednesday ng month, 6 a.m. So, anointing of the sick din, dahil ang Birhen ng Lourdes ay kilala bilang health of the sick. Okay. Sige, tingnan natin. So yan guys, may kita ninyo dito sa gilid, no? Meron silang fountain dito. Dito naman, mas makikita natin yung kanilang kolumbaryo. Ito yung papasok. May mga isda, ano? Ayun, no? Guys, oh. May mga tilapia, iba-iba. So ito yung itsura ng kanila. Kanilang kolumbaryo. Ito sir, ito ginawa na lang to. Nandiyan na talaga yan. Wala talaga. As in, plain lang to noong una. Pwede ba mga, ano sir? Pwede naman pakita. po. May mga... Okay. Ito pala yung kanilang. Afternoon po, sa Sabana. Yan ang itsura dito guys. Okay guys, meron kami pinuntahan na isang bahay. Malapit lang siya dito sa may simbahan. At ito yung itsura ng bahay. Sir Nate, ano po yung makikita natin dito sa loob ng bahay? So, kanina nabanggit ko na meron din kaming Santo Enchero, ang mahal na Senyor Matanda. Dito na nakastay o ang silid niya sa mga gustong bumisita. Malapit lang po sa simbahan ng bahay ng mahal na Senyor Matanda. So, may pamilyang nangangalaga sa kanya. Nandito po siya kasama ang Birhen ng Soledad. Okay. Tuloy po kayo. Sir Nate, bali, ito, nilalabas nyo rin po ito tuwing Good Friday, no? Yes, sir. Kapag Biyernes Santo, inilalabas siya kasama ng imahe ng isa pang senyor, yung bata. Ang mahal na Senyor Matanda ay inilalabas din tuwing July 20, kung saan July 20 ang anibersaryo ng kanyang pagkakabalik sa Simbahang Katoliko noong 2008. So, inilalabas din siya kapag August, may piyesta din kasi o may kapistahan ang Santo Enchero, ang mahal na Senyor dito sa aming bayan tuwing ika-4 na linggo ng Agosto. So sa mga gustong bumisita sa mahal na Senyor ay 3 beses sa isang taon siya inilalabas para sa prosesyon at dalhin sa simbahan. Yan, pwede nyo siya bisitahin dito sa bahay. Malapit lang po ito dito sa may simbahan. Kaninong bahay po yung hahanapin kung sakali? Kay Tita Peli Talavera dito sa Bagong Bayan, Pililya, Rizal. So, hanapin na lang si Tita Peli. Kung pupunta sila dito. Kapag pwede namang kumatok sa bahay at bukas naman po para sa lahat. Para makita yung... Tuwing first Friday ng kada buwan ay merong pagdarasal dito sa Santo Enchero, 3 p.m. So, kung gusto rin nilang bumisita kapag first Friday, yung monthly devotion sa kanya. Sige.
Attorney, invite po natin yung mga gustong pumunta po dito sa may simbahan ng Pililya. So, ayun po, at nalibot at naikot na po natin ang dambana ni Santa Maria Magdalena dito sa bayan ng Pililya, Rizal. Sa mga nais pong pumunta at natuwa sa vlog ni Mario Travels, inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang dambana ni Santa Maria Magdalena upang manalangin at patuloy na magpahayag ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Santa Maria Magdalena. At syempre, hindi lamang po yun, suportahan po natin si Mario Travels sa pagpapakilala sa mga simbahan, dambana at basilika ng ating bansa. Yun lamang po at maraming salamat mula sa dambana ni Santa Maria Magdalena. At dahil dyan, Kuya Mario, meron kang image ni Saint Mary Magdalene. Para naman sa mga gustong magsimba or malaman ng mga kaganapan dito sa aming simbahan, pwede nyo i-follow ang sa aming blue app, Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene, Pililya, Rizal. Search nyo na lang po para sa masses namin at sa mga ilang kaganapan dito sa dambana ni Magdalena. Okay, salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right place.